Nakadeliver ako ulit ng 40 orders ngayon. Mamaya, hahabol pa ako sa night shift ni Kuya Nardo. Makakakuha pa ako ng 100 piso sa kanya. Sa ganitong paraan, sapat na ang pambili ng gamot ni Bea bukas. Bea. Diba, may sakit ka, Bea? Bakit ka lumabas? Bumalik ka na sa loob. Paolo. Ang sakit ng ulo ko. Gusto ko lang sana magtapon ng basura. Pwede mo bang tulungan akong itapon? Naku, magtatapon lang naman ng basura, diba? Bumalik ka na at magpahinga. Ako na ang magtatapon. Esan? Bumalik ka na, bilisan mo. CJ. Ginoo Mendoza, bilisan na natin. Hindi ko inakala na si Paolo na walang silbi ay uwi ng ganito kaaga ngayon. Mali. Ang itsura ni Bea kanina, bakit parang? Si Paolo na walang silbi nagtatrabaho sa kumpanya namin, nakauwi ng ganito kaaga para guluhin ang plano ko. Mukhang ang trabaho na ibinigay ko sa kanya ay hindi pa pala sapat. Simula ngayon, papagtrabahuhin ko siya ng overtime araw-araw hanggang hating gabi. Mapapatay siya sa pagod. Ginoo Mendoza. Ano, naawa ka na? Hindi po. Ang ibig kong sabihin, bilhan mo siya ng accidental insurance para kung sakaling mamatay siya sa pagod, malaki pa rin ang kikitain natin. Mula doon. Bea. Pinagtaksil mo ako. Ginoo Mendoza, ayos lang po ba kayo? Bea. Nagpakasal ang kapatid mo, humingi ka ng pera, ibinigay ko. Gusto mo ipangalan sa'yo ang bahay. Ginawa ko. Sabi mo may sakit ka at kailangan mo ng pera para sa gamot. Nagpakahirap ako sa pagtatrabaho. Paano kita nagawa ng masama? Ako, si Paolo. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit? Bakit ikaw? Bakit? 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 Walang silbi. Akala mo ba talaga? Magiging tayo. Hindi siya patay, di ba? Ano ang kinatatakutan? Ang bahay at pera ay nasa iyo na lahat. Kahit buhay pa siya, wala na siyang anuman. Huwag mo na siyang pansinin. Mamaya, papadalhan ko ng tao para tingnan siya. Kung patay na siya, itapon sa ilog para ipakain sa isda. Kung buhay pa, palalayasin pa rin natin siya. Tapos, papalayasin ko siya sa kumpanya. Di ba? Walang silbi pa rin siya. Hoy, tara na. Sa lahat ng kaibigan mula sa tatlong daigdig, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ang ika-4,025 taon ng kalendaryo ng langit. Maligayang panonood sa mainit na balita ng tatlong daigdig ngayong mga kaibigan mula sa tatlong kaharian. Ngayong araw, sa taon ng langit 4,025. Maligayang pagdating sa ating balita ngayon. Balita ng tatlong kaharian. Ano itong pinapanood ko? Balita ng tatlong kaharian. Langit, Lie. Naku, nag-hallucinate na ba ako? Ngayong araw, ang Emperador Haosha ng langit ay bumisita sa hukbong dagat ng ilog ng langit. Sa parehong araw, bumisita siya sa mundo ng mga espiritu. Para sa 6 na banal na beast, tinukoy ng Emperador upang mapanatili ang kapayapaan sa tatlong kaharian. Dapat ang bawat departamento ay aktibong maglaan ng tauhan. Sa mortal na mundo, ang espiritual na enerhiya ay mahina. Walang umaakyat sa kaharian ng mga Diyos. Kaya mas kailangang bigyang pansin ng langit ang isyu ng pagiging epektibo ng tao. Aktibong tumugon sa panawagan at ilagay ang gawain para sa kapayapaan ng tatlong kaharian. Sa unang lugar, Haoshan, ang dakilang emperador ng Jade. Kapayapaan sa tatlong kaharian. Ngayon naman, ang susunod na balita, si Erlang Shen, ang kanyang alagang hayop, Siksaya Ocean Kwan, ay nagkalat ng dumi sa loob ng langit, nagdudulot ng kaguluhan. Mariing kinondena ng mga Diyos ang kanya, paglalakad ng aso ng walang tali. Kasabay nito, ang mga sakay ng mga Diyos ay nagkalat din ng dumi, at ito ay naging isang malaking problema sa langit. Ngayon, marinig natin ang panayam sa nasasakdal. Hindi ko ginapos ang aso. Iyon ay mali sa akin.
Ngunit kayo ay binasag ang mga paa ng aso. Tama ba yan? Mariin kong kinokondena ang inyong pag-abuso sa maliliit na hayop. Ano? Anong klase ng kaguluhang programa ito? May nagluloko ba sa akin? Ang langit ay aking tahanan, at ang kalinisan ay responsibilidad ng lahat. Mga mahal na Diyos, ang inyong mga sakay at alaga ay nagkalat kung saan-saan, nagdudulot ng dumi kahit saan. Ginagawa nitong ang langit ay bulok at hindi kaaya-aya. Makatwiran ba ito? Mga kasama, mayroon ba kayong mabuting solusyon? Langit, Lie, mayroon bang ganitong programa? Higit pa rito, ang mga alagang hayop na nagkalat, mahirap pa talaga lutasin. Mula sa aking karanasan bilang security guard sa mahabang taon, ang isyu ng mga alagang hayop na nagkalat, magbigay lang ng lisensya at malulutas na. Ang mga walang lisensya ay dapat kolektahin at ikulong. Ang may lisensya naman, itatakda ang pananagutan ng maya at mabigat na parusa bilang babala. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na hayaang gumala ang kanilang alaga nang walang bantay. Oh! Pagbibigay ng lisensya sa mga alagang hayop. Napakabago at kagiliw-giliw na pamamaraan. Ay! Sino ang nilalang na nagsasalita? Nilalang na ito. Anong ranggo mo? Ako ay isang security guard. Hindi, ito, ano ba talaga ang nangyayari dito? Oh, isang mortal pala. Na security guard. Ang security guard na ito, anong klaseng posisyon ang hawak niya sa mortal na mundo? You, security guard, ibig sabihin. Nasa isang gusali ako, at lahat ng malalaki at maliliit na ba ay dapat kong asikasuhin. Ako yung bahala sa lahat ng bagay. Oh, kaya naman pala, nakaisip ka ng napakagandang solusyon. Sa langit, sa loob ng 1,000 taon, walang mortal na nakarating dito. Ngayong araw, ang iyong pagdating ay tiyak na kautusan ng langit. Ako ay igagawad sa iyo ang isang posisyon sa langit para bantayan ang mortal na mundo para sa akin at pag-aanin ang aking pasanin. Igagawad sa iyo ang posisyon ng tagapagbantay ng lupa, pamamahala sa dambana at paggalang ng isang lugar. Igagawad sa iyo ang banal na mata ng pagbabantay upang subaybayan ang lupain na iyong hawak at kontrole ang isang rehiyon. Kapag nagawa mo ang iyong tungkulin, ako ay magbibigay pa ng gantimpala. Hindi ako. Naging tagapagbantay na ako ng lupa. Anong divine eye of surveillance pa yan? Totoo ba to? Ang divine eye na ito ay may kakayahang makakita sa loob. Pumunta ka, pumasok ka at tingnan kung patay na siya. Kung hindi siya, ihagis mo siya palabas para sa akin. Opo. Ang kakayahang makakita sa loob ng divine eye of surveillance ay totoo nga. Kung ganoon, ang pagkontrol ng tagapagbantay ng lupa sa isang lugar ay tuturin. Hoy, bata, ang tapang mo ah. Nang ahas kang galitin si Xiao Qiao, umalis ka na lang ng maayos. Atras! Anong nangyayari? Malinaw na naglalakad ako pasulong. Bakit ako napunta sa pintuan? Ayoko mang maniwala. Anong ginagawa nyo? Hindi ba't inutusan nyo akong umalis? Bakit hindi pa kayo lumalapit? Anong ginagawa nyo? Niloloko nyo ba ako? Hindi naman po kayo ang may daya. Hindi namin siya malapitan. Tama. Kabalastugan. Ano bang klaseng dahilan yan? May multo ba? Bilisan nyo, patayin nyo siya para sa akin. Ano ba talaga ang ginagawa nyo? Ghost wall. It must be a ghost wall. Xiao Qiao, hindi na namin gagawin to. Hindi ko na rin gagawin to. Uwi na ako para magpakonsulta sa isang master. Huwag nyo akong guluhin. Huwag nyo akong guluhin. Subukan mo rin. Hoy bata. Swerte ka ngayon. Sasabihin ko sa'yo. Pagpasok mo sa trabaho, babalikan kita. Pagkita na lang tayo. Hyukin, Kiao Shokon. Ang mga utang natin. Dahan-dahan kong babayaran. Oras na. Kailangan nang pumasok sa trabaho.
Xiao Qiao, nandito na pala si President Shen. Bakit hindi ka pa pumupunta? Ano ba, tanga ka ba? Nakalimutan mo na ba ang inayos ko para sa'yo? Ha? Oo. Xiao Qiao, huwag kang mag-alala. Naayos na ang lahat. Gayunpaman, hindi ba't masyadong mapanganib kung sakaling hindi mapigilan? Ire, sino ang nagsabing ililigtas ko siya sa ilalim ng sasakyan? Kapag nangyari ang masama sa kanya, dadalhin ko na lang siya sa ospital, hindi ba? Ang pagganap ko bilang bayani na nagliligtas ng kagandahan, hindi ako magiging hangal na isugal ang sarili ko. Xiao Qiao, may dumating na naman na isa. Siya pa talaga. Sakto. Tawagan mo ang driver. Panggain mo siya hanggang mamatay. Opo. Lumayo ka. Anong ginagawa mo? Daanan lang ng ibang tao. Humingi ka ng paumanhin. Paumanhin po. Tulong. Atras. Atras. Hindi. Nakamamangha. Nakamamangha. Ayos ka lang. Ikaw. Kung ayos ka lang, alis na ako. Ah, tama. Mag-report ka sa pulis. Malinaw na siya ay papunta sa'yo. Hoy, sandali. May iba ka pa bang kailangan? Hoy, President Shen. Ayos ka lang ba? Gusto mo bang lumipat ng trabaho? Maging driver ko. Para protektahan ang aking kaligtasan. Maging driver ko. Personal na protektahan ang aking kaligtasan. Hindi. Magkano ang sweldo mo ngayon? 3,500. Dagdagan ko ng isang... Lintik. Lahat ng plan para lang siya ang makinabang. 35,000. Driver lang ba ako? Kailangan mo ring protektahan ang kaligtasan. Walang problema. Ma'am. Ma'am. Umalis ka. Tanggal na kayo. Yun, ma'am. Saan tayo pupunta ngayon? Uy, ma'am. Hindi ba't sinabi mo na inspeksyonin ang aming kumpanya ngayon? Ibang araw na lang. Hindi. Marunong ka bang magmaneho? Tara. Sa ospital ng lungsod ng Ulap, samahan mo akong bisitahin ang aking pamangkin. Sige po. Tara. Tara. Uy. Ikaw. Kumusta, sir? Siguro nagpapasalamat sa iyo si ma'am, di ba? Umalis ka. Paolo. Naglakas loob kang sirain ang aking mga plano. Hindi pa tayo tapos. Doktor, nakikiusap po. Iligtas niyo po ang aking anak. 5 taon pa lang siya. Wala na ang tatay niya. Siya na lang ang tanging pag-asa kong mabuhay. Yun. Pakiusap ko po sa inyo, iligtas niyo po siya. Eight. Ate, anong nangyari? Doktor, anong nangyayari? Hay. Tiyan. Ginawa na namin ang lahat. Ang batang ito ay nakainom ng bakal na karayom. Matapos ang maraming araw, ang karayom ay nakapasok sa ugat. Gumagala sa buong katawan sa aorta. Kapag pumutok ang aorta, kahit ang mga Diyos ay mahirap na iligtas. Kung ganoon, operahan niyo siya agad. Ang batang ito, matapos pumanaw ang bayaw ko. Ang tanging pag-asa na lang ng ate ko. Hindi problema kung magkano ang operasyon. Ang karayom na bakal, patuloy na gumagalaw sa ugat. Hindi namin mahanap ang eksaktong lokasyon. Bukod pa riyan,
Sa ngayon, mayroon itong tendensya na lumipat patungong bungo. Kapag nagkaroon ng anumang problema, iyon ay magiging isang kahinatnan ng brain death. Kung gayon, itigil na natin. Itigil. Huwag. Dr. Beck. Si Tian ay ang buhay ko. Kung mamamatay siya, mamamatay din ako. Pakiusap. Huwag mo nang pahirapan si Dr. Bai. Siya ang aming hospitals. Pinakamahusay na doktor sa panloob na gamot. Kung hindi niya kayang iligtas, walang ibang mangangahas sa buong Daxia. Sa ganitong kalagayan, sa halip na pahirapan siya, mas mabuti pa, hayaan na siyang pumunta ng payapa. Hindi. 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 Doktor. Pakiusap. Iligtas mo si Tian. Iligtas mo siya. Doktor, wala na bang paraan? Pakiusap, tulungan mo ang ate. Basta mailigtas ang pamangkin ko. Ang Shen Corp ay kayang ibigay ang kahit ano. Talagang ginawa ko na ang lahat. Sandali. Ang batang ito ay may pag-asa pa. Ang batang ito ay may pag-asa pa. Sino ka? Ikaw ba ay doktor? Maililigtas ba ang batang ito? Kahit kami mga doktor ay hindi alam. Binata. Maaaring kumain ng kahit ano, pero hindi basta-basta ang mga salita. Jayang An, may solusyon ka talaga? Sa tulong ng kabutihan. Mayroong tunay na isang karayom na bakal na dumadaloy sa ugat. Ngunit ang bata ay hindi naman malubha ngayon. May mga kondisyon para sa pagkuha ng karayom. Ngunit kung hindi ito agad matanggal, may panganib sa buhay anumang oras. Ikaw. Kaya mo bang tanggalin ang karayom para kay Tenten? Kaya mo siyang operahan? Ang ugat kung saan naroon ang karayom ay maluwag. Ang pagkuha ng karayom ay may tiyak na 10%. Pakiusap, iligtas mo talaga si Tian. Kung kaya mo siyang iligtas, ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit desperado ka na, dapat may hangganan. Talaga bang wala kayong utak? Naniniwala kayo sa sinabi ng isang security guard? Umasa sa isang security guard para sa pagligtas. Hindi ka natatakot na mabilis mamatay ang anak mo. Ikaw, isa kang security guard. Hindi ako security guard. Ikaw, Driver na ako ngayon. Draber. Ikaw, sino ba itong impostor na ito? Hindi marunong tumimbang ng sarili. Akala ko kung sinong importante ka. Yun pala, Draber na pala. Hay bata, bakit ka naglalaro sa buhay ng tao? Kung hindi ka naman doktor, huwag ka nang makisawsaw. Makinig ka na lang sa gilid. Huwag kang masyadong pahalata. Tian, anong nangyari sa iyo? Tian, anong nangyari sa iyo? Tian, naku po, ang bakal na bakal sa puso at pagbagsak ng puso, kailangang ma-defibrillate agad. Hindi pwede. Ang bakal sa puso, kung pilitin ang electric shock, masisira ang puso. Mamamatay siya. Ang tanging paraan ngayon ay alisin ang bakal. Jayang An, huwag ka nang magsalita, hindi ka naman doktor. President Shen. Si Jiang An na ito, may masamang balak. Sa tingin ko'y nagpapapansin lang siya. Hindi niya alintana ang buhay ng pamangkin mo. Ang vital signs ng bata ay 5 minuto na lang. Ang pag-alis ng bakal ay talagang hindi kakayanin. Mas mabuti pang hayaan siya na makasama ang bata ng mag-isa. Teka muna. Bakit hindi ka pa umaalis?
Nakakainis ka na, ang bakal ay nasa puso. Ang tsansa na maalis ang bakal na yon ay 80% na lang para sa akin. Sinasabi ko, may sakit ka ba? Sabi na ng mga doktor na hindi na kaya sa oras. Tapos gusto mo pa itong alisin. Akala mo ba Diyos ka? Jayang An, ganyan na si ate ko. Bakit mo pa siya ginugulo? Salamat sa pagligtas mo sa akin. Naging driver kita. Ngayon ay medyo hindi mo alam ang mabuti. Bawat segundong maantala, bababa ang supply ng dugo sa puso. Hina ng daloy ng dugo, ang tsansa na maalis ang bakal ay mababawasan. Hindi ba't sinabi mo kanina na anuman ang mangyari, gusto mong mabuhay ang bata? Kung gayon, mas gugustuhin mo pa bang mamatay ang bata? Mayroon pa ring 60% tsansa. Sinabi mo ang bakal na ito, aalisin ba o hindi? Tian-tian, ipinagkakatiwala ko sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Kailangan mo siyang iligtas. Bakit ka rin nakikisali sa kaguluhan? Jayang An, tapos ka na bang magkagulo? CJ, makinig na lang kayo sa kanya. Patay na ang bata, tapos pahirapan mo pa siya. President Shen, ang taong tulad ni Jiang An, bibigyan mo pa rin ng trabaho. Doktor, hindi mo siya pwedeng hayaang magulo. Kung sakaling ang bata ay magkaproblema sa ospital natin. Sa huli, tayo pa rin ang... Ito, Doktor, nakikiusap ako sa iyo dahil sabi mo ay wala ng pag-asa. Hayaan mo na siyang sumubok. Ayokong wala akong ginagawa at panoorin na lang na mamatay ang anak ko. Kahit na hindi ko siya mailigtas ngayon, hindi kita sisisihin. Hindi pwede, Doktor. Kung kumalat yan, masisira ang reputasyon. Doktor, bilang garantiya ang Shen Corporation, kung hindi mailigtas ang bata, hindi kami mananagot sa iyo. kaya mo bang alisin ang bakal? Mayroon pang 50%. Buhay ito. CJ, sasama ako sa iyo sa pagbabalak na ito. Doktor, Kung may mangyari sa bata, ang responsibilidad na dapat dalhin, ako ang bahala. Ako, magtitiwala ako sa iyo muli. Ikaw. CJ. May sayad ka sa utak. Sabi na ng doktor, sigurado ng mamam. Tapos sasamahan mo pa ang basurang bodyguard na magbaliw-baliw pa. Malinaw na isa na siyang halos patay na. Tapos nag-aksaya pa ng oras dito. Talagang nagpapapansin lang. Young Master Kiao, nandito pa si ate ko. Tama ba ang sinasabi mo? Kung hindi ka marunong magsalita, tumahimik ka na lang. Hindi. Dapat mabilis na mamatay ang bata sa operating table. Tingnan natin si Jiang An, yung inutil. Paano niya ito haharapin? Teka, anong ginagawa mo? 3 minuto nang nasa puso ang bakal. Ngayon ang buong puso ay napakahina na ng supply ng dugo. Ano na ngayon ang gagawin? Pabilisin ang daloy ng dugo niya para masakko ang bakal sa loob ng katawan niya. Labas, gusto mo talagang iligtas siya? Hindi ko kailanman gagawing biro ang buhay ng iba na parang laro, lalo na ang buhay ng isang bata. Anong nangyari? Nag-recover na ang heart rate ng bata. Talagang gumana. Paano ang bakal? Ang bakal na ito ay nasa loob na niya ng 1 linggo. At nasa ugat na pala. Paano ito alisin? May paraan ako. Pero hindi natin matagpuan. Alisin ang bakal. Matang Diyos, galit. Si Jayu mismo, lumangon. Ito. 6 na din, 6 na Jia. Pagbubuklod ng 5 direksyon. Diyos ng lupa ng bayan. Diyos ng bundok ng lupain. 28 konstelasyon. Opisyal ng bituin ng 9 na liwanag. Pigilan. Ang vital signs ng batang ito ay lahat ay stable na. Ito, paano ito possible?
Diyos ng lupa ng kagandahang loob, protektahan ang kapayapaan sa lahat ng dako. Sak. Nasak palabas. Yi Jiang. Sino ka ba talaga? Yunqing City, lalawigan ng Nan. Nagtipon ng maraming tanyag na doktor. Walang magawa sa bakal na ito. Ngunit ikaw, sa mga kamay mo lang, ay napalabas mo ito. Sino ka ba talaga? Ang heart rate at blood pressure ay parehong lumalakas. Ang bata ay talagang nagaling na sa'yo. Kumuha ng lalagyan. Ibigay mo sa akin. Lumabas, 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 lumabas. Nakuha na ang bakal. Mabilis nagigising ang bata. Nako. Ang hininga ay step. Ang pulso ay parang bahagha. Talagang himala. Yi Jiang. Dr. Bei. Tiantian. Kumusta na si Tiantian? Ito. Ang batang si Tiantian. Makiramay ka. Tingnan mo, sabi ko na nga ba. Dapat sana'y ang iyong anak ay maayos na. Nailibing ng payapa. Ngayong ganito na. Bago mamatay, pinahirapan pa siya ng inutil na ito. Ngayon, baka hindi siya makapagsara ng mata ng payapa. Hindi ba't nangako ka sa akin na ililigtas mo ang anak ko? Bakit ito nangyari? Bakit? Bayaran mo ang anak. Bayaran mo ang anak. Jiang An. Sapat na ang lungkot ni ate. Bakit mo pa siya inaasa? Jiang An, ngayon, titignan ko kung paano ka mananagot. Mananagot? Anong pananagutan ang kailangan ko? Mama. Ha? Ito. Tiantian. Paanong posible? Kanina lang patay na, ngayon buhay na ulit. Ikaw, paano mo nagawa yan? Hindi ka lang naman driver. Huwag na po kayong mag-abalang isipin yan, Senyorita Reyes. Pinaghihinalaan niyo po ba ako na may masamang balak sa inyo? Kung gayon, sa tingin ko para sa posisyong ito bilang driver, mas mabuting maghanap na po kayo ng iba. Hi. Paolo, Ginoong Paolo Santos. Pasensya na, nagkamali ako kanina. Sana po, wag niyo nang isipin. Ginoong Paolo Santos. Naku, huwag po, huwag po. Ano po itong ginagawa niyo? Ginoong Paolo Santos, nailigtas niyo po ang anak ko. Talagang hindi ko alam kung paano ko kayo mababayaran. Sige na, sige na. Kasalanan ko rin naman at hindi ko na ipaliwanag ng maayos sa inyo kanina. Kaya naintindihan ko, hindi kayo naniwala na nailigtas ko siya. Sa tingin ko, napakatsamba mo lang. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yang malas na swerte mo. Ginoong Miko Gonzales. Paulit-ulit ka ng pasaring sa harap ko kung sasabihin ko ng direkta. Ang pagliligtas ko, Paolo Santos, ay hindi mo problema. Ikaw. Ano ka ba talaga? Ako. Ginoong Miko Gonzales, ito ay personal na bagay ng pamilya. Kung wala ka ng kailangan, umalis ka na. CJ. B. Reyes, magaling. Pero hintayin mo, ang pamilya nyo, isang araw, luluhod kayo sa harap ko at magmamakaawa. Ginoong Paolo Santos. Naku, okay na, okay na. Tawagin mo na lang akong Paolo Santos. Yung Ginoong Paolo Santos, medyo hindi ako comfortable. Paolo Santos, salamat sa pagliligtas mo kay Tiantian. Mamaya, sigurado, pupunta ako sa inyo para magpasalamat. Para magpasalamat. Paolo Santos. Paolo Santos. Hindi, hindi. Okay lang po ba kayo? Naku, hindi. Okay lang, okay lang, okay lang. Ang laki, ang laki. Ano ang tinitingnan mo? 8. Kakagaling lang ni Tiantian. Mas mabuti kung bumalik ka na at alagaan siya. Tungkol naman kay Paolo Santos, siya ang driver ko. Magkakaroon din ng pagkakataon na mabayaran ko siya. CJ. Okay. Ha? Tinitingnan mo pa rin. Yan ang ate ko. May Tiantian na siya. Naku, maging tatay ni Tiantian, hindi rin naman masama.
Ay. Kaya pala hiwalay na ang ate mo sa pamilya nyo dahil sa isang manlolokong lalaki. Nilinlang ang ate ko noon ng manloloko, kaya nagkasamaan sila ng loob ng pamilya. Maya-maya, dahil sa sugal, hinabol siya ng mga pinagkakautangan at naaksidente pa. Ngayon, si Tiantian na lang ang tanging natitirang koneksyon ng ate ko. Senyorita Reyes, lumabas na ang resulta ng inyong check-up. Napansin mo ba kamakailan ang daming pasyente sa lungsod ng amihan? Nga, hindi ko rin alam kung bakit. Hayaan na nga lang, hindi na natin yan kaya. Uwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Ha, uwi. Pero kaninong bahay? Senyorita Reyes, hindi ba maganda kung tayong dalawa lang dito sa isang kwarto? Ano nang iniisip mo? Sa mga panahong ito, laging may kakaibang nangyayari sa paligid ko. Bilang personal bodyguard ko, natural na kailangan mong protektahan ang kaligtasan. Ha? Matulog ka ng maayos. Ah, May masasamang espiritu. Dito sa teritoryo ng Grecia, binabantayan ang tala ng mga anghel. Paano magkakaroon ng masasamang espiritu? Senyorita Reyes, okay lang po kayo? ah. Lumabas ka. Gusto mo bang matulog ng hubad? Naisalba ko ang buhay mo, hindi mo na ako pasasalamatan. Tapos bakit mo pa ako sinaktan? Nagwawakas na ang balita sa kalangitan. Ngayong araw. Hindi ba ikaw, ang Diyos ng lupa ng lungsod ng ulap? May kailangan po kayo? Ako, Sabi ng Emperador J, direktang lumapit lang kayo sa kanya. Kung may kailangan. magandang araw po, kamahalan. Oh, aking butihing ministro. Bakit ka biglang lumapit sa akin? Kamahalan, yun, gusto ko lang sanang itanong, ang lungsod ng ulap kamakailan. Hay, ang lungsod ng ulap ay nagkakasakit. At lumitaw ang mga masasamang espiritu. Lahat ay dahil sa bato ng destino na nagbabantay sa lungsod ng ulap, na inabuso ng masamang tao, sa pamamagitan ng masamang salamangka. Balak ko sanang sabihin ito sa'yo, pagkatapos mong masanay sa iyong tungkulin, bilang Diyos ng lupa. Hindi ko inasahan na, natuklasan mo na pala, aking ministro. Leonard, hindi nga nakapagtataka, ikaw ay isang taong naging security guard sa mundo ng mga tao. Magaling. Ipinagkaloob ko sa iyo ang tungkulin ng Diyos ng lupa upang hanapin mo ang bato ng destino na nagbabantay sa lungsod ng ulap at upang ibalik ang kapayapaan sa mga residente nito. Natuklasan na namin kung nasaan ang bato ng destino. Hanapin mo ito ayon sa mapanay, tiyak na may matutuklasan ka. Anong lugar ito? Bakit narito ang bato ng destino? Ginoong Kiao. Bakit sila pa? Ginoong Kiao. Ito ba ang inyong bahay? Sofia. Marco. Ang liit naman ng mundo, muli tayong nagtagpo. Ito ba ang pamilya Kiao? Ang bato ng tadhana, bakit ito nasa pamilya Kiao? Baka, ginagamit ito ng pamilya Kiao. Sir Kiao, ito ba ang bahay ninyo? Engan. Sir Kiao, sobrang saya ko. Gusto mo na akong iuwi. Mula ngayon, may bahay na rin ako. Hahaha. Yung walang silbi, hindi ba't ipinasangalan na niya sa'yo, ang bahay niya? Sir Kiao, ano naman ang bahay ng walang silbi na iyan? Isang maliit na one-bedroom unit lang. Karapat dapat ba iyan na maging tahanan ko? Tanging malaking bahay tulad ng sayo. Sir Kiao, yan ang maituturing kong tahanan. Okay. Sige, paglingkuran mo ako ng maayos ngayong gabi. Sir Kiao, lahat ng gusto. Marco, binuli at iniinsulto mo ako. At ngayon gusto mo pang gamitin ang bato ng tadhana para saktan ang lungsod ulap. Nadagdagan na naman ang dahilan para mamatay ka. Hello. Okay, paparating na ako agad. Pagdating sa tindahan ng krudong bat, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Narinig mo ba? Okay, Ma'am Shen.
Oh, Ma'am Shen, kayo mismo ang dumating. Mang Zhang, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ethan, Hahaha, talagang napakabilis ng balita mo, Ma'am Shen. Boss Zhang, kakakuha ko lang ng balita na may bago kayong dati na materyales na lumang balat ng buhangin mula sa Timog Lalawigan. Handa na ang aking intensyon. Maaari ko bang tingnan ang materyales? Haha, syempre naman, Ma'am Shen, matagal na namin itong inihanda para sa inyo. Ito yon. Kung hindi ninyo na gusto ninyo, hindi ko ito ipapakita sa iba. Kung gusto ninyo talaga, isang presyo lang, 5 milyong piso. Ang materyales ay transparent. Walang malalaking bitak sa loob. Isa itong magandang materyales. Ethan, bayaran mo na. Ethan, Ma'am Shen, itong materyales na ito, hindi natin ito pwedeng kunin. Ethan, hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang magsalita ng kung ano at... Boss Zhang, pasensya na. Kukunin ko na itong materyales. Ay swipe na ang card. Ma'am Shen, hindi talaga natin ito pwedeng kunin. Ethan, nababaliw ka na ba? Ma'am Shen, pinagkakatiwalaan mo ba? Ile, tama na. Huwag ka nang umarte sa harapan ko. Ha, ang bagal-bagal mo. Ma'am Shen, sasabihin ko sa'yo, kung ayaw mo, marami ang may gusto. Yan hindi ko na ibebenta. Palabasin sila. Boss Zhang, hintayin niyo ako. Ethan, sinira mo ako ng gusto. Alam mo ba, ang materyales na ito ay malinaw na makakapagbigay ng magandang jade. At ang kumpanya ko ay umaasa dito para malampasan ang krisis. Boss Zhang, Mahilig talagang malugi, hindi mapigilan. Paumanhin po, magkano po ang materyales na ito? Lahat ng nasa loob ay basura. 500 piso bawat isa. Pwedeng hiwain ang bato dito mismo. Siyempre, pwede. Isa na namang nangarap yumangan. Ano? Ikaw na ba ho seguridad? Nag-aaral ka na rin bang tumaya sa bato? Marco, Sofia. Marco, Valerie. Kayo na namang dalawang magkasabwat. Marco, bakit po kayo nandito? Rico, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba napatay? Itong dating kasintahan, sa murang buhay niya. Hindi siya basta-basta mamam. Ano? Nakaligtas ka sa kamatayan. Tumakbo ka rito sa tindahan ng hilaw na bato para magtaya sa mga bato. Oh. Masyado kang nanonood ng mga maikling drama. Akala mo ikaw ang bida. Nagkaroon ng kakaibang kapangyarihan. Hahaha. Talaga, isang mahirap na talunan na security guard lang. Yan ang alam mo. Marunong ka palang mangarap. Gusto mong makahanap ng kayamanan sa mga tira-tirang materyales na ito. Talagang mga mahihirap na tulad ninyo ang gagawa niyan. Tanging basura lang ang maghahanap ng kayamanan sa tambak ng basura. Sino ang nagsabi na hindi makakahanap ng jade sa mga tira-tirang materyales? Marco, nasaktan ka ba ng batang ito? Kung ganoon, hindi ko ibebenta sa kanya ang batong ito at palalayasin ko siya agad. Hindi na kailangan. Gusto niya pang ang magbigay ng pera, di ba? Hayaan mo siyang magbigay. Ibigay mo sa kanya para matuto siya. Sige, susundin natin ang sinabi ni Marco. Hihiwin ko na ang bato para sa kanya para matuto siya. Rico, huwag mong isipin na magaling ka na dahil lang kasama mo si Isabel. Si Isabel ay darating na araw, luluhod sa harap. Katulad ng dati mong kasintahan. Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Ang kasintahan na pinapahalagahan mo, kinatatakutan mong baka matunaw. Siya ay napakamalambot. Ikaw, sinasabi ko sa'yo, ang basura ay dapat manatili sa tambak ng basura. Gusto mong makakuha ng jade mula sa mga tira-tirang materyales. Ang mga tirang ito na binili mo ng 500 piso. Kung makakakuha ng jade, luhod ako sa harap at yuyuko. Lumaki na, talagang jade nga. Talagang tumaas. Bagaman karaniwan ang jade na ito, ay talagang dumami ng ilang beses. Kiao Xiao. Sige na, hindi ba't gusto mong suri? Kumusta? Kailangan mo pa bang gumawa ng iba pang paghahanda? Hahaha. Ang material na nagkakahalaga ng 500 piso, ang lumabas? Maaari bang tawagin jade? Kiao Xiao, bagaman medyo kulang ang jade na ito ay, kung hindi ka magsasalita, walang mag-akalang bibi ka. Ang ganitong bagay na parang na nakakalat sa paanan ay hindi ko pa rin gugustuhin. Akala mo ba ay nakamura ka pa rin? Ang security guard ay security guard lang. Ang pananaw na ito ay napakaliit. Masaya pa sa pagkuha ng kahit isang piraso ng tae. Ang pagtalikod sa iyo at ang pagsama kay Kiao Xiao ang sa buhay ko pinakatamang desisyon. Kyukin, dahil ayaw mo sa akin. Ang perang ginugol ko noon, sa'yo, ibalik mo sa akin.
Ha ha ha. Sino ba ang tatanggi sa pera? Ikaw ang gustong magbigay sa akin. Ang bahay na iyon, gusto mo ring isulat ang pangalan ko. Hindi naman kita pinili. Kung may dapat sisihin, sisihin mo ang kamangmangan mo. Ikaw. Ano, tinamaan ka ba sa iyong kahinaan? Hindi ka sang-ayon? Kung hindi ka sang-ayon, pagtiisan mo na lang. Kunin mo ang iyong 500 pisong at umalis ka. Ang negosyong pag-uusapan ko ngayon ay hindi para sa iyo na. Isang talunan na bumili ng basura sa halagang 500 piso ay makikinig. Umalis ka. Hoy, Boss Zhang, pasensya na po talaga. Nagkamali lang po ang tauhan ko kanina. Kailangan ko po talaga ang material na ito. Kaya tulungan niyo po ako at ibenta niyo sa akin. hindi ko ibebenta. Hindi ko ibebenta. Engan, Yuyo, Kiao Xiao. Narito na kayo. Sinunod ko ang sinabi nyo. Ang pirasong material na ito ay inilaan ko para sa inyo. Presidente Shen, ano ang nangyayari? Sinasabi ko, basura ka. Paano ka napunta sa ganitong lugar? Kaya pala, si Presidente Shen ang nagdala. Kiao Xiaokun, ikaw na naman. Hoy, Yun Bing, huwag kang magkakamali ng akala. Wala kaming relasyon. Kyukin, ito na ba ang mabuting lalaki na hinahanap mo? Tila itinuturing kanyang parang laruan lamang at basta na lang isinasantabi. Kahit pa maging laruan ako ni Kiao Xiao, ano naman, mas mabuti pa rin iyon ng 100 beses. Kaysa sa iyo, kang kawalang kwenta. Walang hiya. Yun Bing, bagaman ang pamilya mo ay ang pinakamayaman sa Yuncheng, ngunit palubog ito araw-araw, at ang aking pamilyang Kiao ay kasalukuyang umaangat. Hanggat tanggap ang aking panunuyo, hindi ba't mas magiging maganda kung magkaisa ang ating dalawang pamilya? Kiao Xiaokun, ikaw na basahan. Huwag mo nang pangarapin habang buhay. Ikaw. CJ. Ang pamilya mong Shen ay nabubuhay sa pamamagitan ng jade. Kung sa pagkakataong ito ay hindi ka makakabili ng magandang jade, sa tingin ko, ang negosyo ng jade sa Yuncheng ay mawawalan na ng pangalan ang pamilya mong Shen. Hanggat hindi ako, si Kiao Xiaokun ang pumapayag. Ang pamilya mong Shen ay hindi makukuha ang material na ito. Kiao Xiaokun, dahil napakakumpiyansa mo, bakit hindi tayo magsugal ng isang beses? Paano tayo magsususgal? Hindi mo sinabi na ako ay basura at hindi marunong tumaya sa bato. Kung gayon, maglaro tayo ng isang beses. Kung sino man ang makakuha ng material na may mas mataas na halaga, siya ang mananalo. Kung ako ang manalo, ibibigay mo ang material na ito kay Yun Bing, at kasabay nito, kung magkano man ang ginastos ko, kailangan mong bayaran ako ng 10 beses. Kung gayon, paano kung matalo ka? Kung matalo ako, 10 rin ang ibabayad ko sa'yo. Teka, may pera ka ba? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Yun Bing, ikaw. Dati mo akong kung naniniwala ba ako sa iyo? Ito ang sagot. CJ, isang kasunduan. Sa tingin ko, matatalo ka mamaya. Ano ang gagawin mo? Ang kinakatakot ko lang ay matatalo ka, at ayaw mong aminin. Banal na mata ng pagsusuri ay kayang tumagos sa lupa ng 100 li. Ang pagtingin lang sa jade ay napakadali. Kiao Xiaokun, ngayong araw, sisiguraduhin kong matututo ka ng iyong aral. Ito ay isang kasunduan ng dao ng langit. Sino mang lumabag dito ay tiyak na parurusahan ng langit. Maaari po, Kiao Xiao. Ilagay ang iyong marka ng kamay dito. Nakakabagot. Natatakot ka ba? O baka naman, iniisip mong tiyak kang matatalo sa akin. Ako matatalo sa iyo. Sana nga. Ang panunumpa ng dao ng langit ay nagawa na. Kiao Xiaokun, ngayong araw, makikipagkalkula ako sa iyo ng maayos. Hoy, sinasabi ko sa iyo, Jiang An, hindi mo pa alam, di ba? Ang pamilya ni Kiao Xiao ay yumaman sa pamamagitan ng jade. Ang mga jade na nahawakan ni Kiao Xiao ay mas marami pa kaysa sa asin na iyong nakain. Ang pakikipagkompetensya mo sa kanya sa pagtaya sa bato. Kung gusto mong mamatay, mas direkta ka na lang. Kung sino ang manalo o matalo, ay hindi pa tiyak. Huwag kang magalak agad. Ikaw, anong klaseng tao ka? Hindi ko ba alam? Hindi mo ba nakita ang jade? Kumita ng ilang beses mula sa 500 piso. At talagang inisip mong isa kang henyo. Ang ilang tao, alam mo, ay hindi sumusuko hanggat hindi nila natatamaan ng pader. Ang kanilang kakayahan ay hindi malaki, ngunit ang kanilang tono ay napakalaki. Ay, Boss Zhang, ito na. Sige, Kiao Xiao, bubuksan ko na ito para sa'yo ngayon.
Kiao Xiao, nakikita ko ang batong ito na may presyong 3 milyon. Hindi na nagtanong ang may-ari at binuksan na para sa iyo. Hahaha. Ang aking impluensya ay higit pa sa 3 milyong ito. Bata, bakit hindi ka pa pumipili? Nang makita mo ang presyo, natakot ka ba? Huwag kang mag-alala. Bagaman ang pamilyang Shen ay bumabagsak na ngayon, gayunpaman, sa tingin ko ang batong ito ay kaya mong ipagpalubog ng pera. Kung hindi, lumuhod ka sa akin dahil sa iyong kasintahan na napakaganda. Pipili ako ng isa para sa iyo. Naghahanap ka ng kamatayan. Tumataas, 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 Kiao Xiao, malamig na uri, mataas ang kalidad ng berde. Tinatayang nagkakahalaga ng 20 milyon. Mataas na kalidad na ice grade jade, Kiao Xiao po, ang tinatayang halaga ay 20 milyong piso. Hahaha. Kiao Xiao kun, ang galing mo naman. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumita ka na ng 10 milyon. 10 milyon lang. Tignan mo nga ang itsura mong parang hindi pa nakakakita ng mundo. Hoy, kung hindi ka tinulungan Yun Bing, malamang hindi mo pa mabibili ang material na ito. Mas mabuti pang sumuko ka na lang agad. Ayon sa pustahan, 200 milyon ang kailangan mong ibigay sa akin. Pero pwede kitang bigyan ng discount. 100 milyon lang ay okay na. Hahaha. Kiao Xiao kun, napakabuti mo. Sa isang salita mo lang, nakatipid siya ng 100 milyon. Yes pero si Jiang An, kahit 1 milyon ay hindi niya mababayaran. Yun Bing, sigurado ka pa bang tutulungan mo ang bata? 100 milyon po iyon. Ang pamilya niyo kong Shen ay nasa huling hinga na. Bakit kailangan niyong bayaran ang basurang ito? Miss Shen, ito ay usapan namin ng kalaban ko. Kung magbago man ang isip mo ngayon, hindi kita masisisi po. Bilang si Shen Yunbing, dahil pinili kong maniwala sa iyo, hindi ako magbabago ng aking salita. CJ, kunin mo na ang pera. Teka, hindi pa ako talo. Jiang An, si Kiao Xiao ay mayroon nitong ice grade jade. Nagkakahalaga ng 20 milyon. Kaya mo bang manalo? Hoy, hindi mo naman talaga inaakala na makakakuha ka ng Imperial Green, di ba? Imperial Green, baka nga kaya kong makuha. Boss Po, magkano po ang halaga ng material na ito? Boss Po, magkano po ang halaga ng material na ito? Hahaha, ito po ang aming lugar ng mga tira-tira. Puro mga piraso lang ng pinagtagpi-tagpian. Mababang kalidad, mahinang klase. Hindi nabebenta taon-taon. Baka naman nais mong ikumpara ang material dito. Kaya ang Master Kiao, tama. Gusto kong gamitin ang pirasong ito para makipagkumpetensya sa kanya. Diyos ko, Jiang An, talaga bang maghahanap ka ng Imperial Green sa lugar ng mga tira-tira? Akala mo ba kung makakahanap ka ng isa, lahat ay magiging maganda? Maraming magagandang materyales dito. Alin ang hindi mas maganda kaysa sa lugar mo ng mga tira-tira? Kahit may nagbabayad para sa iyo, hindi ka makapili. Talagang walang alam. Nga, si Yun Bing ang magbabayad para sa iyo, kaya pumili ka na. Baka ito na, ang tanging pagkakataon sa buhay na makagastos ng ganito karami. Mahirap talaga ang mahirap. Ang aso ay hindi magbabago ng kanyang ugali. Binigyan ka ng pagkakatao pero pupunta ka pa rin sa tambak ng dumi para maghanap ng makakain. Ang ginto ay kumikinang saan man ito mapunta. Sino ang nagsabi na hindi makakahanap ng Imperial Green sa lugar ng mga tira-tira? CJ, Mang Zhang, buksan mo para sa kanya, para mamatay siyang may alam. CJ. Jiang An, huwag mong isipin na dahil sa proteksyon ni Shen Yunbing ay ligtas ka na. Kapag natalo ka, hindi makukuha ng pamilyang Shen ang material. Sasakupin ng aking pamilyang Kiao ang Shen. Sa panahong iyon, huwag mong isipin na poprotektahan ka niya. Hindi niya pati ang kanyang sarili ay mailigtas. Kiao Xiao kun, para kang nananaginip ko. Tumahimik ka nga. Sa ano ako mas mahirap kaysa sa basura na yan? Hinabol kita ng husto, pero binabaliwala mo ako, tapos lagi mo siyang pinoprotektahan. Hindi ka ba talaga likas na naghahanap ng buhay? Kiao Xiao kun, mananakit ka sa babae. Lalaki ka pa ba? Ikaw, tama. Kasabwat mo si Kyukin, hindi ka lalaki, hindi ka nang atao. Ikaw. CJ, gaano man katigas ang bibig mo ngayon kapag natalo ka, papahihirapan kita ng husto. Akala mo ba kaya ng basura mo mula sa lugar ng mga tira-tira? Natalunin ang aking ice grade jade. Kiao Xiao kun, nabuksan na po. Kiao Xiao kun, nabuksan na po. Mang Zhang, bakit ka nagpapanik? Dahil nabuksan na, dalhin mo agad para makita ng lahat kung anong uri ng basura ang makukuha mula sa bato sa lugar ng mga tira-tira. Dalhin mo sa loob. CJ,
Imperial Green po ito. Halaga, hahalaga. Sabihin mo na ang halaga. Ang Imperial Green ay walang katumbas na presyo. Ang pirasong ito ay walang kapintasan. Pinakamababa ang halaga ay 100 milyon. Ano? Hindi. Higit pa riyan. Buong berde. Ang buong bato ay Imperial Green. Tinatayang nagkakahalaga ng 200 milyon. Dalawa. Impossible. Paano magkakaroon ng Imperial Green sa lugar ng mga tira-tira? Ito. Talagang Imperial Green. Ito, Yi Jiang, na makilala ang ganitong kayamanan sa lugar ng mga tira-tira. At kumita ng 200 milyon. Para kang Diyos, talagang Diyos. Bilis, isara na ang kahon. Para kay Yi Jiang. CJ, hoy, hindi 200 milyon. 2 bilyon. Tama ba ang aking kalkulasyon, Young Master Kiao? 2 bilyon? Nagbibiro lang ako sa'yo. Akala mo ba madali lang makuha ang pera? Art! Kiao Xiao. Ano ang nangyayari? Young Master Kiao, kagabi ka lang nanumpa. Nakikita ng Diyos ang ginagawa ng tao. Anong sinumpaan? Basta, Art! Kiao Xiao. Pag-isipan mong mabuti, babayaran mo ba ang pera ngayon o hindi? Jiang An. Anong klaseng mahika ang ginawa mo sa akin? Si Young Master Kiao ay kusang inaamin ang pagkatalo. Ito ay nararapat. Kung hindi ka magbabayad, hindi ka alis ngayon. Ikaw, hindi ko alam kung anong pandaraya ang ginamit niya. 2 bilyon ay hindi mas mahalaga sa buhay ko. Sa ngayon, ipabantay ko muna sa kanya. Sige, ibibigay ko. Ngunit, sana hindi mo mahabaan ang buhay para gastusin ito. Young Master Kiao. Sa susunod, mag-ingat ka. Kung hindi lang ang mukha mo ang masasaktan. Hintayin mo ako. Magkikita tayo. Tara na, teka. Dahil sa 2 bilyon na binayad sa akin ni Young Master Kiao. Itong material na ito sa'yo na. Tumaya ka sa akin. Hindi ba para lang sa batong ito? Ngayon, ibibigay mo itong bato sa akin. Maraming salamat, Paolo. Napaka mapagbigay na makuha ko itong 2 bilyon. Sa tingin ko, sa perang ito, hindi na kailangan ni Bea itong batong ito. Paano itong batong ito? Para makabawi ka naman. Sinasabi ko sa'yo. Huwag mong isipin na sa pagbigay mo ng bato at pagpapakumbaba mo, mapapatawad kita. Sinasabi ko sa'yo. Uy, teka. Itong batong ito ay hindi para sa'yo. Ang orihinal na presyo ay 5 milyon. Ikaw. Sabihin mo lang kung gusto mo. Ang kulay ay tumatagos sa bato. Ang ibabaw ay mabuhangin. Magandang klase ito ng bato. Baka makabawi sa mga nalugi. Pagdating ng panahon, may pananagutan sa pamilya. Hay. CJ, gusto ko. Jiang An, ikaw. Maghintay ka lang at manood ng magandang palabas. Teka muna. Bayad muna. Ito. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Boss Zhang, bilisan mo, hiwain mo na ang bato. Naku, huwag ka nang mahirapan. Sa abalang ito, ako na ang tutulong. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik, Paolo. Tara na. Jiang An, ako si Kiao Xiaopo ay hindi pa tapos sa iyo. Okay. Kaya, alam mo na pala, sa loob ng batong iyon, puro bato lang, tama ba? Tama. Mabuting kaibigan. Talagang hindi mo binigo ang tiwala ni ate sa Dapat kitang suportahan. Jiang An. Matagal na rin akong hindi naging ganito kasaya. Bie, ano bang pinagsasabi mo? Masaya o hindi? Hindi mo alam. Si Kiao Xiaoko dahil sa kanyang kasikatan ngayon. Araw-araw niya akong ginugulo. Ngayon, sa wakas ay nasampal ko siya ng malakas. Hahaha. Dapat tamaan. At saka, yung dating kasintahan. Talagang bulag ang mata, iniwan ang tulad mong napakahu para pumunta sa kung an basura. Si Kiao Xiaoko. Nawala siya. Swerte mo. Talagang bulag. Hahaha. Dati. Bakit hindi ko napansin? Nagwapo ka pala. Talagang gwapo. Hoy.
Lalaki ka ba? Gaano ka kalakas uminom dito sa bahay ko? Huwag kang bumagsak dito. Sinasabi ko sa iyo, kung magtatapilok ka sa kama ko, hindi na kita titigilan. Talaga naman, kaunti lang naman ang nainom mo. Hindi mo na kaya? Lalaki ka pa rin ba? Lalaki ba ako? Lalaki ba ako? Ipapakita ko sa iyo kung lalaki ako. Yun, Bing. Bakit ka uminom ng ganito karaming alak? Yun, Bing. Bakit ka uminom ng napakaraming alak? Yung, masaya ako ngayon. Bakit ka na parito nang hindi nagpapaalak? Oh, ako, yung. Gusto ko lang sanang itanong sa iyo, saan nakatira si Jiang An? Naisip ko, bumisita para magpasalamat. Nailigtas niya si Tiantian. Yun, Bing. Anong nangyari sa iyo? Hindi. Okay lang. Huwag kang gagalaw. Ano? Anong meron? Yung. Ang katawan ko ngayon ay medyo hindi maganda. Baka gusto mong umuwi muna. Ipadadala ko sa iyo ang address mamaya. Ha? CJ. Oh, CJ. Anong nangyari? May iba ka pa bang kailangan? Wala na. Alagaan mo ang iyong sarili. Magpahinga ka na agad. Huwag kang magpuyat. CJ, ate. Alam ko na. Ikaw, walang hiya ka. Hindi. Bie, pasensya na po. Kung ganon, ako. Uuna na ako. Sobrang kapal ng mukha, tapos tatakbo. Hindi ganyan kadali yan. Bing bing. Bing bing. Natulog pala ako buong araw. Nakita kitang mahimbing ang tulog kaya hindi kita ginising. May business trip ako nitong mga susunod na araw. Nasa kabinet ng sapatos ang tandaan mong kunin paglabas mo. Ang bato ng kapalaran ay nasa pamilya Kiao na ngayon. Ang pamilya Kiao ay sikat na sikat sa Cloud City. Hindi solusyon ang basta na lang pumasok. Ano ang gagawin? Kilala ang pamilya Kiao sa mga alahas. Kung magagawa nating ang pamilya Kiao, mapinsala sa negosyo nila ng alahas, hindi rin ito masamang paraan. Kiao Xiaokun, hindi ka ba nagsasabi na magaling ka sa Jade? Titingnan ko lang kung kasing galing ka ng aking clairvoyance. Hindi pa ako kumakain buong araw. Hindi pwede, kailangan kong lumabas para kumain. May-ari. Isang fried rice pakiusap. Sige, darating agad. CJ. Tiantian, bilisan mo, halika. Tingnan mo, tumitingin pa rin. Halos malaglag na ang mga mata. May-ari.
Maayos naman ang negosyo. Hehe. Pa, hindi naman. Kay ganda naman ng negosyo mo. Ha, tingnan mo. Ang daming lalaki. Para tahasang. Makita ka lang. Lahat ay pumunta para sa negosyo. Nakikita ko, may-ari. Malaki rin ang kinikita mo. Mga Ginoo, may kailangan ba kayo? Wala naman. Lanan. Napakalang. Nagtatayo ka ng stall dito. Hindi mo alam na kumukuha kami ng bayad sa proteksyon. Bayad sa proteksyon. Nagbayad na ako ng upa. Hindi ko narinig na kailangan pang magbayad ng proteksyon. Hindi mo narinig. Ire. Ngayon narinig mo na. Ang perang ito, ibibigay mo. O hindi. Nanay. Huwag. Kuya, ako. Magbabayad ako. Magkano ang sinabi mo? Nako, hindi naman marami. Kukuhanin lang namin. 2,000 piso. 2,000. Hindi. Bakit ang mahal naman? Ano na pinagkaiba nito sa pagnanakaw? Pagnanakaw. Hindi ganyan kabilis ang pagnanakaw. Hindi kaya. Kung hindi kaya, edi, umalis ka. Kung hindi. Sa ganyang figure mo, nagtitinda ng fried rice dito. Sayang na sayang. Gusto mo bang turuan ka ni kuya ng mas kumikitang negosyo? Ah, hahaha. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo si nanay. Nako, tingnan mo, ang daming lalaki. Para makita ka, mag-alaga sa negosyo mo. Ituturo ko sa iyo kung paano ang negosyong ito dapat gawin. Hahaha. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo si nanay. Ire, hahaha, hahaha. Bitawan mo. Pakawalan mo si nanay. May-ari. May fried rice pa ba? Fried rice. Meron pa ba? Mayroon pa bang sinangag? Tito, kayo po ba yan? Ah, ikaw pala si Tianchan. Hindi ko inaasahan. Itong fried rice stall ay pinagsamahan niyo ng iyong nanay. Hindi pa kumakain si Tito buong araw. Pwede mo bang lutuan si Tito ng sinangag na may itlog? Aray. Nagmamadali kasi si Tito kaya hindi ako nakapagbaon ng pera. Pwede bang pautang muna? Opo. Nanay, pwede mo bang lutuan si Tito ng sinangag? Batang ito. Nagpapanggap ka bang tanga o talagang tanga ka? Hindi pwedeng magluto ang may-ari ngayon. Umalis ka. Hindi paborable. Okay lang, basta may pagkain. Ako na ang magluluto. Pinaglalaruan mo ba ako? Kung hindi ka kakain, umalis ka na. Bakit ka napunta dito, kuya? Medyo kakaiba ang batang ito. CJ. Una, basagin ang itlog. Aray. Ang itlog na ito ay paikot-ikutin sa ilalim ng kawali ng ganito. Ah, ayya. Ayya, para magkaroon ng wok hay. Anong nangyayari? Ayya. Bigas, mas masarap ang kanin na magdamag. Tapos, ihulog mo ng ilang kutsara ng ganito. Para maging butil-butil ang bawat isa. Tama ba ang sinasabi ko? Ang binti ko. Nakakapangilabot. Ito, bilisan mong hanapin si Kuya Lay. Ganito, tapos na ang isang lutong sinangag. Sino ka ba talaga? Si kuya ay isang Diyos. Habang nagluluto, nakakaya niyang palayasin ang masasamang tao. Tama si Tianchan. Si Kuya ay talagang ang isang Diyos, na dumating para iligtas kayo. Hindi ba kayo masaya? Ito. Okay lang, wala na. Okay na. Paumanhin po, Sir Santos. Medyo nag-overreact po. Ako kanina. Okay lang. Sinabi ko na, tawagin mo lang akong Paolo. Bakit? Ang aga nyo namang magsa-shotdown. Sinabi ng mga hudlong kanina na may hinahanap silang kuya. At sigurado akong babalik sila. 2 beses mo na akong tinulungan. Hindi na kita pwedeng madamay pa. Paano kung patuloy silang bumalik? Hindi mo na balak ituloy ang negosyo mo? Okay lang. Kung hindi na kaya, araw-araw na lang akong lilipat ng pwesto.
Tama nga ang sinabi ni Clara. Mas pipiliin pa niyang mamuhay ng ganito kaysa bumalik sa pamilya Reyes at yumuko para maging komportable. Ang tigas talaga ng ulo niya. Noon, dahil sa basurang lalaking yon, umalis siya sa pamilya Reyes. Ngayon patay na siya. Bakit hindi pa rin siya bumabalik? Sinabi ko noon na, kapag lumabas ako sa pintuang iyon, hindi na ako kukuha ng kahit anong bagay mula sa pamilya Reyes. Ang sarap ng fried rice na ito. Ayokong hanapin na pwesto mo araw-araw. Pero, 2 beses na kitang natulungan. Ano naman kung dagdagan pa ng isa? Bukod pa rito, kahit bumalik. Ang mga hudlom na yon, tutulungan kitang harapin sila mamaya. at B, sa wakas ay pinayagan mo na rin lumabas si Kuya Pao. Kuya Paolo, 2 fried rice nga. Sige po. Kuya Ray, sila lang. Lalabanan ng mga kapatid ko, si Raymond. Naghahanap ng kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaan ang mga kapatid ko sa Black Wolf Gang makaranas ng kahit anumang hirap. Salamat, Kuya Ray. Fuck work. Anong nangyari, Kuya Ray? Ano ba ang sinabi ko sa iyo noon? Ulitin mo nga sa akin. Ito. Alam kong hindi dapat lapitan ang mga mahihina, matatanda, may sakit at baldado, at ang mga may kasamang pamilya. Bakit mo sila kinagalit? Kuya Ray, iba ang lalaking ito. Kung ordinaryo lang siya, madali niya sana, nabali ang isang binti ko. Hindi mo pwedeng dahil dito, talikuran ako. Kung hindi, anong isipin ng mga kapatid natin? CJ. Ngayong beses lang. Pero kung lokohin mo ako, hindi po. Haha. Nanay, sa susunod, pwede mo ba akong bigyan na tatay na tulad ni Tito Jiang-an? O baka si Tito Jiang-an na lang din, ang galing niya. Ang lampa ng batang ito. Anong pinagsasabi mo? Ikaw, hindi ka ba matatakot na magalit si Tito Jiang-an? Hindi ako magagalit. Ang ganda ng nanay mo. Baka siya pa ang hindi pumili sa akin. Sino ang nagsabi niyan? Gustong-gusto ni nanay si Tito. Pati sa panaginip, pangalan mo ang sinisigaw. Anong pinagsasabi mo? Tama, hoy, habulin mo ako. Nanay, Ang binti ng kapatid ko, ikaw ang bumasa. Tama. Ako, Lene. Kung gayon, kailangan mong managot. Anong klaseng pananagutan? O baka gusto mong bigyan kita ng sinangat? Lene, batang ito, napakayabang mo. Alam mo ba kung sino ako? Sino ka ba? Isang napakalakas na tao ba? Hindi mo kilala si Kuya Reno, ang pinuno ng underground sa Cloud City. Kapag negosyo sa Cloud City, kailangan mo makuha ang pahintulot ng Black Wolf Gang ni Kuya Ray. Sinasabi na ang pinuno ng Black Wolf Gang, dati sa sarili niyang lakas, winasak niya ang mga lugay ng human trafficking sa 5 probinsya at 10 lugar sa paligid ng Cloud City. Tinatawag siyang pinakamagiting na bayani ng Cloud City. Bakit ngayon, ganito ang iyong kalagayan? Tingnan mo ang iyong kilos ngayon. Mayroon ka pa bang bakas ng dating kabayanihan? Hindi ako nandito para mangolekta ng proteksyon ngayon. Nandito lang ako para ipaglaban ang hustisya para sa aking kapatid. Pinabali mo ang binti niya, kaya kailangan mong managot. Kung hindi ako magbibigay, anong magagawa mo sa akin? Ang dating Kuya Reno na galit sa kasamaan. Paano mo tutugisin ang isang ordinaryong tao tulad ko? Pinapahanap mo ako ng pananagutan. Kaya ngayon, kukunin ko ang buhay mo at ng iyong kapatid bilang pananagutan. Ano sa tingin mo? Ang galing mo talaga, Ginoo. Pakiusap, Ginoo. Iligtas mo ang aming mga buhay. Gusto kong... Tama na. Hindi ko kailangan ng mga yan. Ayokong makita lang ang isang bayani noon na nagliligtas sa mga tao. Magkaroon ng malungkot na katapusan. Malinis na lupa mula sa 4 na sulok. Ay mapasaya. Kuya. Out. Ay, gumaling na ang binti ko. Kuya. Kuya, magaling na ako. Kuya, magaling na rin ako. Kuya, wala na ang internal injuries ko. Gumaling na ang binti ko. Kuya, magaling na ako. Lahat ng miyembro ng Black Wolf Gang ay nagpapasalamat sa inyong muling pagbibigay buhay, magbigay ng utos. Mula ngayon, ang Ginoo ay ang Supreme Elder ng Black Wolf Gang. 3,000 mga chapel, 4,000 mga miyembro ng gang. Makikita ang Ginoo na parang ang Supreme Leader. Sino mang lalabag dito ay agad na itatapon. Opo. Ilagay mo na lang ang mga gamit sa mesa. CJ. Mama, inaantok na ako. Sige, ihahatid na kita sa pagtulog.
Jiang An. Medyo gabi na rin. Mauuna na ako sa'yo ha. Ay, pasensya na. Kita mo, si Tian Qian, lagi siyang ganyan. Kapag sinabing matulog, tulog agad. Ayos lang, bata pa naman. Mas mabuti kung mas marami silang tulog. Jiang An. Nailigtas mo na kami ni Tian Qian ng ilang beses. Hindi ko talaga alam kung paano kita mababayaran. Wala akong maibibigay na kapalit. Kundi ito lang. Ito. Hindi. Ayaw. Hindi mo kailangang gawin yan. Jiang An. Anong nangyari sa'yo? Bakit bigla kang pumikit? Ayos lang. Linan, ikaw. Ano bang ibig sabihin niya? May 50,000 piso sa card na ito. Ito ang naipon ko sa mga taon na ito. Hay nako, ngayong naligtas mo ako. At nailigtas mo si Tian Qian. Kahit papaan, ang perang ito, kailangan mong tanggapin. Hindi na. Tingnan mo, kami ng kapatid mo. Magkasundo kami ng ganyan. Mukha ba akong kulang sa pera? Hawak mo. Nga. Dahil maganda ang relasyon mo kay Yubi, paano mo magugustuhan ang pera ng isang babaeng tulad ko na medyo may edad na? Naku, hindi yun ang ibig kong sabihin. Teka, ang ibig kong sabihin, tingnan mo, mag-isa ka lang, at mahirap ang mag-alaga kay Tian Qian. Bilang isang lalaki na kasing laki ko, paano ko matatanggap ang pera ng isang ulila at anak niya? At saka, hindi ka mukhang babaeng nasa edad. Bata ka pa at maganda. Tama na, gabi na. Mauuna na ako ha. Aalis na ako. Teka lang. Jiang An. Mukhang gabi na rin. Bakit hindi ka na lang magpalipas ng gabi dito sa bahay namin? Naku, baka hindi pwede. Tingnan mo itong damit ko. Isuot ko na to ng ilang araw na. Amoy araw na. Ayokong makadagdag pa sa abala. Naku. Umupo ka na lang muna. Sandali lang. Jiang An, anong ginagawa mo? Siya ang ate ni Yunbing. Anong gusto mong gawin? Gusto mong paglaruan ang magkapatid? Masyadong masama. Jiang An, ang kapangyarihan ito ay mula kay Emperor Jade upang iligtas ang Yunzhao, hindi para gawin mo ang mga ito. Teka, hindi pwede. Kailangan kong isipin kung paano pabagsakin ang pamilya Qiao. Hindi ba sila yumaman sa kanilang mga jewelry store, kaya sila lumaki? Magbukas ng tindahan. Magbubukas din ako ng tindahan. Ito ang damit niya. Huwag kang mag-alala. Noong nabubuhay pa siya, ilang beses lang siyang umuwi. Laging bago lahat yan. Ito. Hindi yata maganda. Jiang An, kung gaano kakalakas, hindi ko naman kayang lunukin. Sino ang makapagsasabi? Alainan. Hindi. Ayos lang. Ako, pupunta na para magpalit. Jiang An. Ako na ang magpapatay ng ilaw para sa'yo. Sige. Jiang An, kung hindi ka makatulog o hindi ka komportable, ako. Ayos lang ako. Sanay na akong matulog. Sige na. Magpahinga ka na ng maaga. Lanan. Tapos na. Kung ganito ang mangyayari, hindi ko na makokontrol ang sarili ko. Tapos na. Kung ganito ang mangyayari, hindi ko na makokontrol ang sarili ko. Shen Yun, anong iniisip mo? Siya marahil ang boyfriend ni Yunbing. Nais mo pang agawin ang lalaki ng iyong kapatid. Hindi. Shen Yun, ikaw, anong ginagawa mo? Si Tian Qian ay nasa bahay pa. Jiang An, bakit ayaw mong tanggapin ako? Hindi mo ba ako gusto? Ako, paano ko naman sasabihin hindi ko gusto? So, hindi mo na ako ayaw. Ako. Jiang An, napanaginipan mo ang ganito. Kaya mo bang harapin si Yunbing? Hindi pwede. Kailangan kong umalis na agad. Ganitong kadaling araw. Sino yan? Lintik. Sino yan? Lale. Yunbing. 8. Buksan mo ang pinto. Narinig ko ang mga yap. 8.
Na. Bakit ka natutulog sa sofa? Talaga? Ulit na naman. Bakit ka natutulog sa sofa? Hindi ito kasi. Noong mga nakaraang araw, hindi ba lagi nagigising si Tianche? Kung sa sofa ako matulog, mas madali siyang makatawag sa akin. Oh, teka, ikaw, bakit ka nandito? May kailangan ka ba sa akin? Sa tingin, kamusta si Jiang An? Anong nangyari sa'yo? Hindi, ayos lang. Alaynan, bakit bigla mong naisip? Itanong si Jiang An. Alaynan, hindi naisip ko lang na noong una, nagkalat ka dahil sa lalaking iyon at nag-away kayo ng pamilya. Naisip ko, mayroon kang karanasan sa mga ganitong ba? Ikaw, nagkagusto ka ba sa kanya? Hindi paano ko magugustuhan? Napakasutil niya. Nga. Siya ay napakahusay, kaya normal lang na magustuhan mo siya. Anong mahusay? Siya. Mukhang siya nga. Ay napakahusay talaga. Naku. Mukhang nagugustuhan na ni Yunbing si Jiang An. Kung ganon, hindi ba ang ibig sabihin ay, nais ko pang agawin ang lalaki ng kapatid ko? Anong nangyari sa'yo? Ayos lang. Hindi maaari. May itinatago ka sa akin. Huwag. Jiang. Hi. Yunbing, makinig ka sa paliwanag ng iyong ate. Yunbing, Manahimik ka. Yunbing, kami ni Jiang An totoo. Walang nangyari. Ako, tinulungan niya lang ako ngayon sa isang bagay. Naisip ko lang na ngayong gabi, papatulugin ko siya sa bahay namin. Magaling ka, Jiang An. Hindi pa ba sapat na sinira mo ako? Sinisira mo rin pati ang ate ko. hindi, Yunbing. Nagkakamali ka. Ako at ang ate mo ay walang ginawa. Lumabas ka. Hay, anong klaseng sitwasyon na naman to? Sa wakas, umuusad na ang relasyon namin ni Yunbing. Mas nagiging malapit kami. Tapos ganito pang malaking hindi pagkakaunawaan ang nangyari. Pero ano ang gagawin ng pamilya Kiao sa bato ng kapalaran? Anong balak nila dito? Mayaman at makapangyarihan na sila. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ang hindi sapat para sa kanila? Bahala na sila. Hindi naman ako natatakot sa 2 bilyong ito. Kasama ang aking kakaibang kakayahan. Kayang-kaya kong talunin ang pamilya Kiao. Jiang An. Bakit ka nandito? Jiang An, talaga ikaw yan? Bakit mo ako binlock? Hindi kita makontak sa WeChat. Talaga? Mga taong tulad, bakit ko pa ilalagay sa contacts ko? Para suyuin ang sarili ko. Hay nako, mahal. Nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Kung may sasabihin ka, alis na. At saka, hindi ako ang asawa mo. Asawa ko. Umalis ka. Lumayo ka sa akin. Baka mahawa pa ako ng dumi. Jiang An, bilang isang lalaki, huwag ka namang maging masyadong pet. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Makipagbalikan ka na sa akin. Ipinapangako, simula ngayon, sa iyo, ako ay magiging lubos na tapat. Jiang An, huwag ka namang maging pet. Ang pagkakamali ko ay ang pagkakamali na gagawin ng kahit sinong babae. Sa buong mundo, ang gusto ko lang naman ay ang magkaroon ng mas magandang buhay. Kung dati ka pa, kasing galing mo ngayon, bakit ko pa sana napunta kay Kiao Xiaopun? Sa ganoong paraan, at saka, kung babaliwalain natin ang katotohanan, wala ka bang kasalanan? Ako, Tayong dalawa, pareho tayong magbigay. Magkabalikan na tayo. Ang manok ay manok lang, kahit kulayan mo pa ng kung ano-ano. Manok pa rin siya, hindi ba? Ikaw, miss, pwede bang layuan mo ang boyfriend ko? May allergy kasi siya. Ikaw. halika, mahal, maupo ka na. Ay, Paolo, ang bilis mo naman. Nakikipag-ugnayan na agad sa ibang babae. Yung pera mo, at ang bahay, hindi mo na ba kukunin? Pasensya na, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Nitong mga nakaraang araw, kumita ako ng 20 bilyong piso. Kaya yung ilang gamit sa bahay, nagkaroon na ng dumi. Pakitulungan na lang itong babae. Natulungan ako sa paglilinis. Ikaw, Ay nga pala, mahal, mamaya, tingnan natin ang bagong bahay. Bibili ako para sa'yo, ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay. Paolo, tingnan mo nga ang mukha mo. Ang yabang mo ngayong nanalo ka. Wag mong kalimutan. Ang kinita mong pera. Kaunti lang yan kumpara sa ni Ginoong Kiao na parang butil lang ng bigas sa kanya. Ikaw kumpara kay Ginoong Kiao. Isa ka pa ring walang kwenta. Sino ba yung Ginoong Kiao na yan? Yang mga mata mo, nakikita ba kung ano ang mabuti at kung ano ang masama? Paolo, sadyang gusto mo akong kalabanin, hindi ba? Ang mga taon ng relasyon natin, itapon mo lang basta-basta. Mula nang ipagtaksil mo ako, wala nang natitirang damdamin sa pagitan natin.
CJ, Paolo, sana hindi mo pagsisihan ito. Ha? Ikaw. Sophia, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko sa'yo. Ako at ang ate mo. Tama na. Sinabi na sa akin lahat ng ate. Mabuti naman. Huwag kang magkamali. Hindi ko sinabing pinapatawad na kita. Hindi ko lang talaga matanggap ang kawalang hiyaan niya. Alam ko. Anong giningiti-ngiti mo dyan? Sophia, huwag kang mag-alala. Sa mga nangyari dati, pananagutan ko ang lahat. At sinisigurado ko sa'yo, sa pagitan namin ng ate mo, wala talagang nangyari. Nakausap ko na ang ate ko at magiging patas ang laban namin simula ngayon. Ano? Akala mo ba hindi ko napansin? Ang dami mo ng beses na niligtas ang ate ko. Natural lang na magustuhan ka ng sinuman. Ang pakikipagkumpetensya ko sa ate ko ay mas mainam kaysa mapunta ka sa iba. Ito. O tama, may sasabihin akong seryoso. May sama ng loob si Kiao Xiaopun sa. Naisip mo na ba kung paano ka magbabantay sa kanya? Magbabantay. Balak kong umatake agad. Umatake agad? Paano mo gagawin yun? Halina kayo mga kaibigan, sa loob kayo. Salamat, boss. Congratulations sa pagbubukas. Salamat sa inyo. Halina. Congratulations, boss. Walang anuman, sa loob kayo. Sigurado ka bang tutulong ako sa pagbubukas ng iyong tindahan at darating si Kiao Xiaopun? Huwag kang mag-alala, sa kanyang kayabang na ugali, siguradong darating siya. Kailangan din nating pasalamatan ang Shen Corporation sa kanilang tulong. Ang aking jewelry store ay opisyal na mabubuksan. Bata. Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Talaga? Dapat ka pang magpasalamat sa akin. Jiang An, maligaya ang pagbubukas mo. Ginoong Kiao, talagang ikaw na, Ginoong Kiao. Kung wala kang ginawa na, tulad ng pagkalat ng pera, ang aking negosyo, paano ito magsisimula ng ganito kabilis? Ikaw. Jiang An, nagkataon lang na nakakuha ka ng emperador na jade at akala mo na ikaw ay nagtayo ka pa ng jewelry store. Hay! Hindi mo ba alam kung paano yumaman ang pamilya ni Ginoong Kiao? Sa pamamagitan ng nagtatangka ka sa harap niya, mayabang ka sa harap niya? Nagtatayo ka ng tindahan sa Yongcheng, isang jewelry store. Talagang napakalakas ng loob mo. Hayaan mong pag-isipan ko. Anong regalo ng pagbubukas ang ibibigay ko sa'yo? Paano kung ipagdasal ko na lang? Magsara ka na agad? Maliit na pagbati, walang gaanong halaga. Lalo na't ang kasintahan mo ay nagbigay sa akin ng supdulang kaligayahan. Ginoong Kiao, talagang ikaw na. Hindi lang mahilig sa kawanggawa. Ang kakayahan mong mag-recycle ng basura ay walang kulang. Jiang An, maging magalang ka kay Ginoong Kiao. Shen Yunbei, iniisip mo bang kaya mo siyang protektahan? Itong inutil na ito. Huwag kang mag-alala. Sa loob ng isang buwan, lahat ng mga kilalang pamilya sa Yongcheng ay magpapasakop sa aking pamilya, mapapasunod sa akin. Talaga, Kiao Xiaopun, napakaseryoso mo. Ang kanyang pamilya ay tiyak na ginagamit ang Heavenly Mandate Stone para sa ano? Kiao Xiaopun, huwag ka na ngang magsalita ng walang basihan dito. Ang mga materyales sa paggawa ng alahas ni Jiang An ay mas mataas pa kaysa sa pamilya mo. Ihintayin mo na lang kung paano babagsak ang pamilya mo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang pamilya ko ay babagsak sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa tingin ko dapat niyo munang alalahanin ang jewelry store na ito. Kung magbubukas pa ba ito? Nagtatayo ka ng tindahan sa Yongcheng. Tinanong mo ba muna ako kung papayag ang Black Wolf Gang? Linisin ang lugar. Alis na. Anong gagawin nyo? Ako'y taga Black Wolf Gang. Lahat ng tindahan sa buong Yongcheng, bago magbukas, kailangan munang yumukod sa Black Wolf Gang para magpaalam. Alam mo ba ang patakaran? Black Wolf Gang. Mula sa mga nagtitinda ng pritong kanin hanggang sa mga jewelry store, malawak talaga ang inyong operasyon. Anong pinagsasabi mo? Naku, paano ko nakalimutan to? Naalarma na ang Black Wolf Gang. Delikado na to. Hindi ko alam kung paano ka, bilang Hallmaster, kung ihahambing sa aming pinuno. Hindi mo nga alam na kailangan munang magpaalam sa Black Wolf Gang para magtayo ng tindahan. Kilala mo pa ang kanilang pinuno? Sa tingin ko, hindi mo talaga binibigyan ng halaga ang Black Wolf Gang, di ba, Mang Bai? Naku, nadamay na naman tayo sa gulo. Mang Bai, itong jewelry store, tinulungan namin itong buksan ng Shen's Jewelry. Taon-taon, nagbibigay ng malaking tulong pinansyal ang aming Shen sa Black Wolf Gang.
Ito ang aming emblema bilang Mang Bae, pakiusap. Sana bigyan niyo kami ng konsiderasyon. Yeah. Totoo nga na sa Black Wolf Gang ito. Ngunit, ano bang kinalaman ng emblema ng iyong Shen's Jewel sa Geng's Jewelry? Ang sagisag ng alahas Shen mo, at itong alahas Gen, ano nang kinalaman niya, ha? Nagbukas kayo ng tindahan nang hindi nagpapaalam sa samahan ng itim na lobo. CJ, sirain ang kanilang tindahan. Para sa akin. Opo. Tignan natin kung sino ang mangangahas. Mangangahas kayong kalabanin ang samahan ng itim na lobo. Maniwala ka't sa hindi. Sabay kong sisirain. Ikaw at ang tindahan mo. Bait. Ngayon, kami ang hindi alam ang patakaran. Pupunta na po kami ngayon sa samahan ng itim na lobo para magbigay pugay at hihingi rin po kami ng tawad. Sa mga kapatid ng samahan ng itim na lobo, ayos lang po ba sa inyo? Bakit pa natin kailangan na magkagulo ng ganito kapag mapayapa, kikita? Hahaha. Kung lahat ng tao ay tulad ninyo, sumakay muna bago bumili ng tiket. Saan na ang dangal ng samahan ng itim na lobo? Saan na? CJ, hindi ba't gusto ninyo ng kabayaran? Maaari. Ibigay niyo ang lahat ng alahas at jade sa buong tindahan. Sa akin at sa aking mga kasama. Pagkatapos niyan, ang usapang ito ay ayos na. Malinaw na, hindi ka makatwiran. Katwiran. Dito ngayon, ako ang batas. Baitang Zhu. Binibigyan ka ng ganoon karami. Baka hindi mo kayanin ang labis at mamatay ka. Hahaha. Kung mangangahas kang magbigay, mangangahas akong kunin. Paano kaya kung nalaman ni Reno ang kayabangan mo, ano ang gagawin niya sa'yo? Ikaw, kung malaman ni Reno na napaka-arogante mo, ano ang gagawin niya sa'yo? Ikaw, hindi ka, Mang Bae. Ano bang sinasabi niya? Si Paolo, nagbanggit lang ng pangalan. Mang Bae, bakit ka nagkakaganyan? Ano, iniisip mo na mawawala ang problema sa pagbanggit lang ng pangalan? Paolo, wag na kayong mag-up. Ang Black Wolf Gang, sabi nila ay itinatag ng mga dakilang bayani. May malaking impluensya sila. Sa itim at puting mundo, hindi natin sila kayang kalabanin. Paolo, paulit-ulit mong hinahamon ang dangal ng Black Wolf Gang. Sa tingin ko, naghahanap ka ng kamatayan. Mang Bae, parusahan mo agad ang taong ito. Nagbanggit lang siya ng pangalan, at akala niya makakasama na siya sa Black Wolf Gang. Sabihin mo, paano mo nalaman ang pangalan ng aming pinuno? Sinabi ko ang pangalan ng aming pinuno. Ano, siya ang nagsabi ng pangalan ng aming pinuno. Hindi rito, paano ito nangyari? Baitang Zhu, ang inyong pinuno ay napakahiwaga, kahit ako ay hindi alam ang pangalan niya. Siya na isang walang kwenta, paano niya malalaman? Nagkamali ka ba ng dinig? Hindi. Maliban sa akin at sa mga Baitang Zhu, pati na rin sa mga kasama ng pinuno noong araw. Ang mga nakakaalam ng kanyang pangalan ay ilan-ilang lang na mga nangungunang personalidad sa lungsod Ulap. Sabihin mo, sino ka talaga? Baitang Zhu. Ngayon ba, plano mo pa ring sirain ang tindahan ko? Hindi ako mangangahas. Kaunti lang ba ang hindi mangangahas? Hindi. Kiao Xiao. Ngayon na naman ay nagpakahirap ka nang walang kabuluhan. Mukhang uwi ka na naman ng talunan. Talaga namang binigyan ka ng pagkakataon pero wala kang kwenta. Impossible. Imposibleng kilala niya ang pinuno ng samahan ng itim na lobo. Tama, Jayang An. Dati ka lang namang isang walang kwentang security guard. Paano mo makikilala ang ganitong uri ng malaking tao? Tama. Hindi mo nga alam ang mga patakaran ng samahan ng itim na lobo. Paano mo malalaman ang samahan ng itim na lobo? At lalong hindi mo makikilala ang pinuno ng samahan ng itim na lobo. Baitang Zhu, kanina lang sinabi mo rin na ang pangalan ng pinuno, maliban sa inyo na magkakapatid at ilang mga nangungunang personalidad sa lungsod Ulap ang nakakaalam. Paano niya na isang hampas lupang security guard malalaman? Ay. Security guard. Ay. Kanina muntik na akong maloko mo. Sabihin mo, saan mo narinig ang pangalan ng aming pinuno? Kung hindi lang dahil sa kapangyarihan ng merito na hindi maaaring abusuhin, talagang gusto kong sampalin hanggang mamatay ang mga tangang ito. Gaano katagal pa bago dumating? Gaano katagal pa bago makarating sa alahasan? Pinuno, 2 minuto pa. Tagapagligtas, 2 minuto na lang po at darating na kami. Alam ko na, sabihin mo, nagtatanong ako sa iyo, saan pa nga ba nanggaling yan? Sigurado akong nakinig lang iyan ng palihim sa kung saan ang mga mababang uri ng tao na ito, parang mga daga sa kanal, hindi mo malalaman kung saan sila nagtatago. May posibilidad ba na ang pangalang iyan ay mismong ang pinuno ninyo ang nagsabi sa akin? Hahaha, Jayang An. Nananaginip ka ba at nalilito? Ikaw, nasa mahirap nang makita, kahit isang beses lang ang pinuno ng samahan ng itim na lobo at sinabi pa niya sa iyo mismo. Talaga namang pinatatawa mo ako ng sobra. Aba, ano ka ba? Hindi ko ba alam? CJ,
Bubuksan ko ang bibig mo ngayon, babasagin ko ang ngipin mo, at titignan ko kung gaano ka tigil. Ang pinuno ng tanggapan ng siyam na bulwagan ng Yunji, pagbati sa punong pinuno. Si Kiao Xiaopun ng angka ni Kiao, pagbati sa punong pinuno. Pagbati sa punong pinuno. Tapos na, Jayan An. Nagagalit mo ang punong pinuno. Talagang tapos na ito. Punong pinuno, hindi ko alam kung saan ang batang ito. Nakarinig ng inyong pangalan, gumamit ng inyong pangalan, nigawa ng Black Wolf Association, at higit pa riyan, direktang tinawag ang inyong dakilang pangalan. Nararapat na mamatay. Reno, mukhang ang pangalan mo ay hindi ko na maaaring tawagin. Walang hiya, naloloko mo pa ang punong pinuno. Punong pinuno, itong taong ito, ay hindi gumagalang sa Black Wolf Association. Hindi gumagalang sa inyo. Kumikilos ng walang pakundangan. Si ganitong basura, hinihiling ko po na. Tiyaking mapaparusahan siya para magsilbing basura. Tama, siya ang dati kong kasintahan. Sa lahat ng panahong ito, wala siyang nagawa. Pero kamakailan lang, nagkaroon siya ng malaking pera. Naging mayabang siya, at hindi niya iginalang maging ang punong pinuno. Ha? Sa tingin ko, ikaw ang basura. At ikaw naman, punong pinuno, nakalaban mo ang aking tagapagbigay pabor. Ang aming Black Wolf Association ay hindi lugar para sa iyo, dakilang Diyos. Punong pinuno, hayaan niyo akong magpaliwanag. Ako, umalis ka. Punong pinuno. Tagapagbigay pabor, gawin natin tulad ng napag-usapan natin kanina. Napag-usapan? Anong napag-usapan? Jayanan, ang mga nangyari ngayong araw, ikaw ang nagpaplano laban sa akin. Binabati kita, tama ka. Ikaw, bagamat malakas ang Black Wolf Association, hindi sila basta-basta, nanununtok ng walang dahilan. Ngayong araw, nakipagsabuatan ka sa pinuno ng tanggapan. Inabuso mo ang iyong kapangyarihan at inatake mo ang tagapagbigay pabor ng punong pinuno. Hindi ba't yan na ang magandang dahilan? Anong gusto mong gawin? Mula ngayon, ang Kiao's Jewelry sa Yonjin ay hindi maaaring magbukas. Mula ngayon, wala na. Ang Kiao's Jewelry sa Yonjin. Ikaw, kayo, hinihintay ko kayo. Magkita tayo muli. Nene. Tagapagbigay pabor, ang industriya ng Kiao's Jewelry ay palaging pinakamahusay. Ngunit, ang kanyang iba pang mga negosyo ay hindi rin dapat baliwalay. Sa pamamagitan ng ating ginawa, hindi ba't medyo nagmadali tayo? Reno, tulad ng sinabi mo kanina, ang iba pang mga negosyo ng Kiao Group ay pinamamahalaan ng kani-kanilang mga shareholder. Yunbing, tulad ng narinig mo mula sa mga mayayamang asawa, ang mga asawa ni na Kiao Xiaopun at ng mga direktor na ito ay may hindi malinaw na relasyon. Mukhang totoo nga. Sabi nila, magulo talaga ang kanilang mga bilog. Pero wala lang talagang ebidensya. Ebidensya? Ako na ang hahanap ng ebidensya para sa mga direktor. Ikaw. Ang mga direktor na yon ay mga tauhan ng pamilya ni Kiao. Paano nangyari na sa isang lahat sila ay nagdeklara ng paglaban sa pamilya ni Kiao? Ang puot dahil sa pagkuha ng asawa ay hindi mapapatawad. Impossible. Paano nila nalaman? Narinig ko, may nagpadala ng mensahe sa mga direktor sa ngalan ng Binibini na nagpapakilala bilang ikaw na ang Binibini ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga asawa. Naniniwala sila sa mga salitang iyon. Pangunahin dahil sa mga liham na iyon, may mga marka sa katawan ng kanilang mga asawa na hindi pa nakikita dati tulad ng birthmark at tattoo. Nang tanungin nila ang kanilang mga asawa, sila ay lumabas din ang katotohanan. Nawala ang negosyo ng alahas, at nawala na rin ang iba pang mga negosyo. Jayanan, napakasama mo. CJ, pinilit mo akong gawin ito. Kiao Xiaopun o Kiao Xiaopun. Kapag bumagsak na ang iyong pamilya, gusto kong makita kung ano talaga ang iyong ginagawa. Hello. Jayanan, huwag kang lalapit. Yunbing. Yunbing. Salot na babae. Nasa bingit na kayo ng kamatayan at iniisip mo pa rin ang inutil na yon. Takpan niyo ang bibig nila. Sige. Magnanakaw ka. Jayanan. Kiao Xiaopun. Pakawalan mo silang dalawa. Kung may problema ka, harapin mo ako. Huwag kang mag-alala. Jayanan, ang iyong dating kasintahan at ang kanyang 8 ay tapat sa'yo. Kiao Xiaopun, naghahanap ka ng kamatayan. Kung sino ang mamam ay hindi pa tapos ang kwento. Jayanan, pinapayuhan kita na bilisan mo. Hindi ako yung tipong nagmamalasakit sa mga babae. Kung mahuli ka, maghanda ka na lang na pulutin ang mga labi nila. Yunbing, yun. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo.
Hintayin niyo ako. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Mabuti na lang. Mayaman ang boyfriend ko. Ang boyfriend ko ay may napakaraming pera. Basta tulungan mo akong hanapin. Ang boyfriend ko, siya. Hindi niya kayo pagkakaita. Nakikiusap ako. Mayaman ang boyfriend mo. Mas ako pa ang Jade Emperor. Umalis ka, bastos na babae. Ha. Mayaman siya, di ba? Kung mayaman ang boyfriend ko, mayaman din ako. Mayaman siya. Ha. Jayan An. Ikaw na ba yan? Jayan An, halika ka na ba para sa akin? Kyukin. Sinasabi ko sa'yo, wala akong oras na sayangin sa'yo. Pakawalan mo ako. Jayan An, nagkamali ako. Jayan An, patawarin mo ako, okay? Hindi. Lahat ito ay si Kiao Xiaokun. Pinilit niya akong gawin ito. Ako. Pinakamamahal kita, Jayan An. Ulitin ko, pakawalan mo ako kaagad. Jayan An. Talagang mahal kita, maniwala ka sa akin. Si Shen Yunbing. Ang walang hiya na si Shen Yunbing, hindi ba? Siya ang nagtulak sa atin. Jayan An. Dapat siyang mamata. Dapat siyang mamata. Ha. Dapat siyang mamata. Talagang nararapat lang. Ang ganitong klaseng babae ay karapat-dapat sa parusa. Mayaman ako. Mayaman ako. Ha. Lumiliit ang lupa sa bawat hakbang. Ha. Emosyon. Mukhang si Jayan An ay hindi kasing mapagmahal sa inyo gaya ng inaakala ko. Ano sa tingin mo kung handa ka? Hindi naman ako makatanggi sa isang babaeng nagamit na bilang aking kama. Okay ba? Ha. Oh. Tanggalin ang tape sa bibig niya. Hoy. Ikaw, Kiao Xiaokun. Kahit isang daliri lang ni Jayan An, ay hindi mo mapapantayan. Ha. Mataas pa rin ang iyong tapang. Aray. Yunbing. Halimaw ka. You. Lumayas ka. Eight. Bruha ka. What did you just said? I'm not as good as Jayan An's finger, right? Not only am I not even his finger, you're worthless. Yunbing. You said I'm not as good as Jayan An, right? Fine. Then I'll show you whether measure up. Let go of me. Yunbing. You scoundrel. Ha. Jayang An, save me. Save me. Jayang An, let go of me. Jayang An. Let go of me. Beast. Let her go. Ha. Jayang An. Ha. Jayang An. Yunbing, Shenyo. Naku. Just overused and may kapangyarihan ng virtue. And why hininga is now in Chaos. Jayang An. Yo, isn't this Jayan An? I thought you were too scared to abandon your women. Jayang An. Kiao Xiaoko, if you now immediately let both of them, I might consider letting you off. Let me off. How dare you say you'll let me off? Inili Ayes, you're like a bug, one that can be easily crushed in nobody. I can play with your ex-girlfriend. Then can also play with your current girlfriend. Ha. Strip this bitch too. Ha. Jayang An. Ha. I thought he was some great prodigy. He only learned some superficial tricks. Kiao Xiaopo, this trash is no match for me. Killing him is like taking a prize from me back. Yene is nothing special. Kiao Xiaopo, who exactly are they? They. Of course, they are my household servants. Ha. Household servants. Your household servants, how can they possess such power? Kiao Xiao is blessed Ila Heaven to help us comprehend the great Tao of heaven and earth. It really is the stone of destiny. He's actually using the stone of destiny to cultivate household servants. You trash wouldn't understand. Jayang An. I thought forcing Kiao Xiao like this meant he was a formidable master, but it turns out he's nothing special. How do you know I'm nothing special? The stronger the physique of a cultivator, the more they can comprehend the great Tao.
and your physique is only slightly stronger than an ordinary person's. How high can your cultivation be? But at such a young age, you can already access the great Tao yourself. It's considered you have some cultivation. However, what you shouldn't have done is provoke Qiao. Abolish your own cultivation. And you might be able to save these two beautiful young ladies of yours. Jiang An, no. Just 1 minute. If I can last for 1 minute, I can regain less strength. You still want to play tricks. Rip off their clothes. All. No. Wait. If I abolish my own cultivation, can you let... Right, there are 30 seconds left. You have no right to negotiate terms with... Do it. Fine. There are 20 seconds left. Jiang An, no. Meeting you in this life, Shen Yanbei, is enough. Don't mind me. You go quickly. Jiang An, you hurry and leave. 5, 4, 3, 2, 1. Wait. To just abolish his cultivation like this is letting him off too easily. Young master, what do you mean? Jiang An, you and I have been fighting for so many years. How about this? I'll give you a chance. As long as you can withstand 3 of his moves, I will let you go. And these 2 as well. What do you say? Okay. Lene, K, to deal with you, I don't even need Enwa divine powers. Jiang An. 1 move. Is that all the strength you have? Didn't you have lunch? Still talking talk. If you dare, then let them all come. Fine. You want to die, but this young master will grant your wish. All of you, attack. Jiang An. Jiang An, you dare to trick me? You really deserve. Kill him for me. Don't worry, Ginoong Qiao. This kid only knows some unorthodox tricks. Kid, today you won't escape. Even the person with the lowest cultivation here is stronger than you. Today you will surely die. Jiang An, what do we do now? What do we do? Don't worry. I will definitely save you, even if it means sacrificing your entire life. Don't worry. I won't let you die. I want you to watch as I play with your woman. Attack them. Attack them. Impossible. How do you have birthed on? Could you? Deity appointed Gila the heavenly. What in the world is going on? This. Before a true deity of the heavenly court, we minor cultivators dare not act rashly. So that's how it is. Squat down. And the guess was indeed correct. What do you mean Yue dare not act rash? You who rely on unorthodox methods to cultivate your powers before a true deity can only obey orders. Go. These evidences of wrongdoing Yue Qiao, find and bring them to me. Opo, aking Panginoon. Black-clothed ones, how dare you? Ay. Ile. Don't rush, Ginoong Qiao. Don't you consider yourself superior to others? After you're thrown in jail, I believe many people will play with you. The game of superiority, aking Panginoon. They are all here. This guy's business, I'll leave it to you. Where is the Stone of Destiny? Take me to see it. Stone of Destiny. Ang tinutukoy ninyo, aking Panginoon, the Divine Stone, right? Ay. Aking Panginoon, this should be what you mentioned, the Stone of Destiny. Dumating na ang inyong tadhana, ang landas ay bukas na.